Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 30 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa masalimuot na pag-uusap na ito, hinarap ni Sera si Muaji. Ang pinuno ng isang grupong tinatawag na Shinto na nasa ilalim ng kanyang direktang pamamahala. Inihayag ni Muaji na ang mga cursors ay mga natitirang miyembro ng isang sinaunang samahan ng mga asasin na minsang kinatatakutan at makapangyarihan, ngunit halos nalipol ng mga bayani mula sa ibang mundo. Matapos talunin ng mga bayani ang pangunahing kasamaan, inilipat nila ang kanilang atensyon sa samahan ng mga asasin na itinuturing nilang bagong banta. Ang samahan ay sistematikong winasak, ang mga miyembro nito ay hinanap, ikinulong, o pinatay ng mga inapo ng mga bayani, hanggang sa unti-unting nakalimutan ang samahan. Gayunpaman, muling binuhay ni Muaji ang mga nakakamatay na kasanayan ng samahan. Hindi sa pamamagitan ng muling pagtatatag nito sa lumang pangalan, kundi sa pamamagitan ng pag-integrate ng kanilang mga teknik sa kanyang grupo ng mga mangkukulam. Ipinagmamalaki niyang sinabi na ang mga cursors ay gumagamit ng mga advanced na lason, sopistikado at halos hindi nadidetekta, mula sa mga lason na nagdudulot ng pamamanhid hanggang sa mga lasong agad na pumapatay. Ang mga lasong ito, isang pamana ng samahan ng mga asasin, ay bahagi ng mapanganib na arsenal na ginagamit ngayon ng kanyang grupo. Habang umuusad ang pag-uusap, ipinakita ni Seras ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ng samahan at kinwestiyon ang mga pamamaraan ni Muaji na kinikilala bilang katulad ng sa Assassin Guild. Inamin ni Muaji ang kanyang talas ng isip at ipinaliwanag na ang mga pagpatay ng cursors ay pinapalabas na mga sumpa na nagpapakalat ng takot at maling impormasyon. Epektibong ginamit ang taktika na ito tungkol sa Black Dragon Knights, kung saan ang pagkamatay ng 5 mandirigma ay iniugnay sa mga sumpa, kahit na hindi sila ang tunay na pumatay sa kanila. Buo ang tiwala ni Muaji sa kanyang panlilinlang, naniniwala na kahit lumitaw ang tunay na pumatay sa 5 mandirigma, kaya nilang patayin ito. Lalo pang tumindi ang tensyon nang tanungin ni Muaji tungkol sa mga kasama ni Seras, na tila inaasahan niya ang mas matinding paglaban. Bilang tugon, sa kalmado, ngunit mapanghamong tindig, tinangagal ni Seras ang kanyang maskara at isiniwalat na siya ang nakaligtas sa laban sa Black Dragon Knights, na ikinagulat ni Muaji at ng kanyang mga tauhan. Matapos nito, kinilala ni Muaji si Seras bilang si Seras Ashrain, ang bantog na babaeng mandirigma, at napagtanto ang dahilan kung bakit tinutulungan niya ang Werelopard na makatakas kapalit ang gabay patungo sa bahay ng Witch of Tabos. Sa kabila nito, nanatiling duda si Muaji sa lakas ni Seras, naniniwala na hindi niya kayang talunin ang mga mandirigma ng mag-isa. Ipinakilala ni Muaji ang 2 malalakas na mandirigma, sina Berga at Vargan, mga kapatid mula sa kanyang grupong Ashinto, na itinuturing niyang mas malakas kaysa kay Zalash Firebird, isang miyembro ng White Walker na dati nang na-corner si Seras. Nagmuni-muni si Seras tungkol sa kanyang nakaraang laban kay Zalash, inamin ang hirap na kanyang naranasan kahit nagamit ang kanyang spirit armor. Kung totoo man ang sinabi ni Muaji na mas malakas sina Berga at Vargan kaysa kay Zalash, napagtanto niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ipinahayag ni Muaji na ang Ashinto ay hindi lamang isang grupo ng mga asasin na umaasa sa mga lason, kundi isang makapangyarihang puwersa na may malalakas na kakayahan sa labanan at isang mapanuring pinuno sa kanyang sarili. Buo ang tiwala ni Muaji sa kanilang lakas, binalaan niya si Seras na kung magpapakita siya ng kahit kaunting pagtutol, tiyak na tatamaan siya ng malakas at mabilis na palaso ni Vargan. Ipinahiwatig din niya na ang Werelopard, isa pang kaalyado ni Seras, ay walang laban kay Berga sa isang direktang labanan. Bukod pa rito, napaligiran na ng mga tauhan ni Muaji ang lugar, pinuputol ang anumang posibleng ruta ng pagtakas. Ipinagmamalaki niyang isinalaysay kung paano nila ginamit ang panlilinlang, kung saan ang kalahati ng kanyang mga tauhan ay nagtago sa kagubatan habang ang kalahati ay nagsilbing pain upang makuha ang bentahe laban kina Seras at sa kanyang mga kasama, habang ipinagyayabang ni Muaji ang nalalapit nilang tagumpay.
Sinimulan niyang gawin ang kanyang malagim na plano para kay Seras, binabanggit ang kanyang balak na personal na basbasan siya, isang proseso na magko-convert kay Seras bilang tagasunod ng Diyos ng mga sumpa, at sa huli, siya ang magdadala sa kanyang anak. Sa kabila nito, nananatiling kalmado si Seras, at sa kanyang isip ay napansin na ang sitwasyon ay nagaganap ayon sa prediksyon ni Mimori Toka. Samantala, sa isang paralel na sitwasyon, si Mimori, kasama si Pigimaru ay nag-fuse at naglunsad ng isang sorpresa na atake laban sa mga puwersa ng Ashinto mula sa kabubatan. Matagumpay na pinaparalisa ni Mimori ang mga kalaban gamit ang skill na hindi nila alam na nagbibigay ng bentahe sa laban kina Seras at sa kanyang mga kaalyado. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na bagaman tiwala si Muaji sa kanyang mga plano, si Seras at ang kanyang mga kasama ay may sariling estratehiya, at diyan nagtatapos ang chapter 30 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.